Ready na ba kayo sa isang engrande biyahe? Ready na ba kayo sa mga makapanindig malahibong mga hamon? Ready na ba kayong tuklasin ang iba't ibang kultura? Ihandaan niyo mga sarili sa pinakamalaking adventure dahil ngayong gabi, Pinoy meets World! tara na, naghintay ng mundo! Ngayong linggo, nagpapatuloy ang ating escapade sa island state na tinaguriang The Rainbow's End. Dolphins! Stingless jellyfish! At mud facial by the sea! Patikim pa lang yan! Kaya let's go mga kapuso! Kilalanin na natin ang Paradise Island ng Palau. Tara Pinoy, kung saan makakarating kong makibahagit, sabay natin tuklasin. Iba't ibang ganda, iba't ibang talino, napakaganda ng mundo. Kilalanin natin Pilipino. Tinaguri ang Rainbow's End ang Palau at walang kaduda-duda nga ito. Dalawang rainbow ang lumitaw. Tulad nating mga Pilipino, masasabing closely knit din ang Palawan Society. Sila man ay mataas ang pagpapahalaga sa pamilya at pakikipagtulungan. Ali! Ali! Kung sa Pinas meron tayong pamilihang bayan, dito naman sa Palau may mga palengke katulad ng AK Market, kung saan ang kita ay dumediretso sa pag-aaral ng mga scholar. Alam niyo ba na ang Palau ay isa sa natitirang matriarchal society sa mundo? Ibig sabihin, mga babae ang nagmamana ng mga ari-arian at sila rin ang gumagawa ng mahahalagang desisyon tulad ng pagpili ng chieftain sa mga tribo. Sa ating first time dito sa Palau, magdadrive tayo. Ang kaibahan nga lang, right-hand drive sila pero doon ka pa rin sa kanan ng kalsada. Tingnan natin kung maka-adjust tayo agad. Kita po natin iba't ibang mga establishmento dito sa Palau. Meron tayong iba't ibang mga bangko. Ang Red Cross Society ay nariyan. Dito naman ginagarahe ang iba't ibang mga Government of Palau school buses. KTV, meron din tayong KTV dito. Okay, it's time for lunch. Ito ang national flag ng Palau. Kung napapansin ninyo, simple lang naman ang disenyo na to. Ang yellow na bilog ay ang full moon na sumisimbolo sa independent sovereign country ng Palau. At ang blue ay ang dagat na siyang bumubuhay sa kanila. Naging independent nation noong lang 1994 ang Palau, ang pinakabatang bansa na sumapi sa United Nations. Dahil matagal din itong naging colony ng US tulad ng Pilipinas, marami itong pagkakahawig sa ating bansa. Katulad natin mga Pinoy, karamihan sa mga Palawan ay Katoliko. Kung kaya dito sa Sacred Heart Church, nagtitipon-tipon na ating mga kababayan tuwing linggo. Bay ang tawag sa kubong ito, ang traditional meeting place ng mga Palawans. Bukod sa makulay, meron ding makikitang motif o disenyo na matatagpuan sa may bubungan nito. Bagamat maliit at halos tuldok lang ang mga isla ng Palau kung titinan sa mapa, umaapaw naman ito sa dami ng natural wonders at yaman ng kultura. Mula dito sa Palau! Okay, let's go!
Sa 343 islands ng Palau, mahigit 200 sa mga ito ay bahagi ng tinatawag na Rock Islands. World famous ang lugar sa ganda at dami ng makikita sa ibabaw o ilalima ng tubig. Dahil na-explore na natin ang underwater world of Palau, island hopping naman ngayon ang gimmick. It's a paradise. Paradise in Palau. Unang tingin, parang mushrooms na nagsulputan sa tubig ang mga islang aming nadaanan. Isa sa mga very distinct qualities ng tubig ay napakarami niyang kulay, ranging from turquoise to deep blue hanggang green or brown. Napakaganda. Labyrinth of emeralds floating on a cobalt sea. Yan ang description ng marami sa hanggang ngayon ay uninhabited na rock islands. Tanging small animals at birds lang ang gumagala dito, kaya hindi nakapagtataka na nanatiling ganito kaganda ang lugar. Yay! Isa yan sa mga fishing birds dito, ang Natty tern. Hangout na mga ibon ng sand dune na to, kaya nga naman bird sand dune ang tawag sa island na ito. Pag high tide, wala siya. Pero pag low tide, na-expose. Hindi lang naman birds ang makikita dito dahil tumingin ka lang sa dagat ay may maaninag ka na. Sa sobrang linaw ng tubig, kitang-kita mo pa yung mga brain corals na nasa ilalim. Yan oh, grabe oh. Linaw! Aba ang linaw nga, kaya pala kahit yung boat wreck sa ilalim, kitang-kita rin ano. Talagang kitang-kita mo yung itsura ng fishing boat o yung wreck na siyang nag-sink dito dahil sa isang storm. Ayan, ay naaninag pa oh. 60-meter boat to na nag-sink. Bukod sa wrecks and marine life, may rock formations din na siguradong aagaw sa iyong atensyon. Sa mga moments na to, talagang manghang-mangha ako sa gawa ng Diyos, sa the wonders of nature. Tingnan nyo naman, paano nagawa yan? Paraiso. Ganda. Galing ni Lord, grabe. Mukhang ibang level na yung experience mo dyan, Pards ah. Kung ikaw, to the max ang pag-commune with nature. Kami naman ni Ruel, to the max din ang bonding with dolphins. Yee! Ngayon nakasaya kami sa isang bangka, papunta kami doon sa mga dolphin. Anong dolphin sa Tagalog? Lumbalumba. Wow, informed talaga ang ating guest. Ay, dito tayo kung saan makikita natin ang mga dolphins. All these dolphins that you guys will see today are rescued. These are supposed to be slaughtered for their meat. Ang Dolphins Pacific dito sa Palau, ang pinakamalaking natural dolphin park facility sa buong mundo. Hindi tulad ng isang zoo, ang 8 dolphins na naririto ay malayang nakakagala sa kanilang natural habitat. How do you prevent them from escaping? We don't care if they escape. The main thing is we basically teach them that if you stay here, you'll be treated well, basically. Dahil sila naturuan na manatili ng kusa sa nasabing facility, ang mga dolphins ay nababantayan ng mga trained personnel at nabibigyan ng tamang healthcare. Wow, that's what I call VIP treatment. You can take all the photos you want, but please do not wave your hands at the dolphins because that's the only way we communicate. They don't understand Palauan, Palo, Mandarin. They don't understand that. Just answer us. Dahil likas na matalino, masunurin at mukhang always smiling ang dolphins, mabilis kang mawiwili sa mga ito. Kaya kami ni Roel, excited na mahawakan sila. Okay, go ahead, touch. Napaka-smooth, malambot. Kapag nag-aaway daw sila, minsan nagkakasugat. Ito naman na belly, o ang isa natin dolphin. Where's the heartbeat? Yeah, little bit. Wow! Yung heartbeat niya talagang ano, in love ka, no? Ha? Oy, Roel! Mukhang may gusto sa'yo yung dolphin ah. Echo! Ito. Okay, see? Ang kanyang mga fins ay, wow, talagang tinataas niya yung kanyang katawan. Ngayon is a special show ang ihatid sa atin ng mga taga dito, starring, syempre, ang kanilang mga dolphins. Makikita natin yung mga dolphins na tumatalon, nagsa-somersault, and syempre may mga special tricks pa silang handog sa atin. 1, 2, 3.
Nakakabilib talaga mga dolphins. Bukod sa pagiging intelligent, adorable, at friendly. Pagdating sa pagpapasikat, performance level din sila. Great. Napakaganda ng mundo. Isa na namang adventure ang naghihintay sa amin sa Palau. Destination, Jellyfish Lake. Ano ka mo? Jellyfish? Hindi ba nangangagat ang mga yan? Hindi, Paulo. Dito kasi sa Palau, makikita ang very rare and unusual phenomena ng stingless jellyfish. So, nandito na tayo ngayon sa Jellyfish Lake. So, dito tayo magsisimula. Nandito tayo sa dock. And we will be doing at least 8 minutes to 10 minutes Hiking. Yes. So, it's an up and down. And then we'll get to see the Jellyfish Lake. And that will be it. Okay? Alright. So, let's proceed. Host ito. The adventure begins here. Konting hingal ito. Welcome to Jellyfish Lake. Isa talagang kakaibang mundo ang masasaksihan natin sa ilalim ng tubig na to. Sa Jellyfish Lake, pakiramdam ko ay mga giant sago ang kasabay ko sa pagsisid. Siyempre, konting ingat dapat kasi very fragile ang mga jellyfish. Dahil nga sa paniniwalang nangangagat ang mga jellyfish, sa umpisa ay medyo kinabahan ako. Relax ka lang, partner. Tingnan mo, mukha namang harmless sila eh. Napaka-surreal yung experience doon sa loob ng tubig. Lalapit nila, ayoko sila masaktan. Pero later on, basta nag-relax lang ako, tsaka inisip ko lang na slowly but surely yung breathing ko, tsaka yung swimming ko, medyo relaxing yung experience niya. Napakaganda. At ngayon, mula sa atraksyong napakaganda, punta naman tayo sa pagpapaganda. Ano naman yan? Hindi ba nasa tubig kayo? Oo nga, Pao. Di malayo sa Jellyfish Lake, isa pang natural wonder ng Palau ang aking napuntahan. Tawag ng locals dito, Milky Way. At yan ay dahil sa malagatas na buhangin na nasa ilalim ng tubig nito. Ito yung sinasabi nilang Palawan Spa dahil nga sa milky substance. Naku, very, very fine. Tingnan nyo naman, oh. Sabi nila masarap daw ito pang facial. At pag nilagay mo daw ito sa mukha mo, you'll be 10 years younger. It's better to have someone living. Aba, huwag sobrahan, partner ha. At baka bumalik ka niyan sa pagkasanggol. Wow, feeling Cleopatra ito. Aray, ano kaya yung bata ka to? Para tayong mga multo. I'm so pretty. Oh, so pretty. Who else wants to get? Maganda na ba? Eto na, isang paligaw para makompleto ang treatment. Yahoo! Woo! Maganda na ako. Miriam, mukhang magandang magkaroon ng Milky Way treatment ah. Pwede ka bang mag-uwi niyan sa Pilipinas? Naku, Pao, kung pwede nga lang eh. Kaso, dito pa lang, marami na kaming kaagaw. What can you say about Palau? It's just really amazing. It doesn't seem like it was touched by humans. Nakakagutom pala magpaganda. Buti na lang, fishing ang sunod naming activity. Oh, thank you. Dahil wala tayong dalang bait, meron kaming lure. It's an imitation little squid. At ito ang gagawin nating bait. Okay? Sana makakuha tayo. Fishing actually teaches you patience. Bigat niya. Welcome here. This one. Bilib ako
sa'yo, partner. In less than 3 minutes, nakahuli ka na ng isda. Siguro mangingisda ka nung past life mo, yan o. Ikaw naman, drift fishing ang tawag sa ginawa ko. At sa dami ng isda dito sa Palau, kahit baguhan ka, ay siguradong may huli. Dinala kami ng guide namin na si Shane sa isang isla kung saan niluto niya ang mga nahuli namin. Nihaw na isda. Yum, yum. Dahil fresh from the sea, pwede rin gawing sashimi ang skipjack na nahuli ko. Fish are running. There's so much blood inside the fish. Ang lambot. It melts in the mouth. Perfect. This is the best fish I've ever tasted. Thank you. Thank you. Wow. Full service dito sa islang ito ah. Coconut juice. Cheers. Wood carving ang isa sa mga sikat na industries dito sa Palau. At hahanapin natin dito si Ling na siyang master wood carver para turuan tayo kung ano nga ba ang art ng wood carving. Andun siya. Hello, Ling! Hi. Miriam. Hi. Welcome to the shop. Ane Parza, ano yung mga yan? Storyboards ang tawag sa wood carvings na ito. Ang mga nakaukit ay galing sa old Palawan legends na sumasalamin sa buhay at paniniwala ng mga sinaunang tao dito. This is the war legend, a war between Koror and one of the states, Babeltao, Balbeo. Astig naman ang storyboards na yan. Malamang, astig din ang presyo yan o. Actually, may kamahalan nga ang mga ito. Mga $100 o mahigit 5,000 pesos ang presyo ng isang storyboard. Pero kung susuriin ang detail and workmanship, sigurado namang sulit. And how long does it take to produce a wood carving storyboard like this? It's usually average of like 7 days. Average of 7 7 days. days, yeah. And how many hours during the day? It's about 10 hours a day. 10 hours, one whole day, and it takes 7 days to carve. Really a labor of love, isn't it? Yeah. Hindi pala biro ang paggawa ng works of art na yan. Miriam, ba't hindi mo kaya subukan? Natatakot lang kasi akong ma-carve off yung buong sun eh. Pero hindi pala ganun katigas yung wood. As long as I have the right tool, tsaka just the right pressure, pwede ko siyang ma-curve in the way I want. From human works of art sa Tebang, sea creatures naman sa Palau Aquarium ang aming tiningnan. Such colorful fish! Di lang aquarium tour ang pwedeng gawin dito. Kasi pati sa shark feeding, pwede ring makijoin tayo mga turista. Here comes Nanny the nurse. Wow! O, ito na si Nanny. Nanny the nurse. Here comes Nanny the nurse. Wow! Parang bata eh. Ang sayo magpakain. Bumiyahe kami ng 1 oras mula Koror papunta sa isa pang estado ng Palau, ang Peleliu Island. Dahil maliit lang ang isla, sapat na ang ilang oras para malibot ito. Good afternoon. Welcome to Peleliu Island. Peleliu Island is a beautiful island. And my name is Tanji. And I'm very proud of you that you came from to visit my island. And I love Philippines and I love you all. Thank you very much. Aba, mukhang kwelang-kwela ang kasama mo, Parza. Sa unang tingin ay parang Pilipinas din ang Peleliu. Mapuno, masukal, at ang mga tao ay kayumanggidin.
Naging lugar ng digmaan ng Peleliu sa pagitan ng Japan at Amerika noong World War II. At tulad ng Bataan sa atin, makasaysayan din ang islang ito. Ito ay isang Japanese 200mm anti-aircraft gun na never nagamit nung panahong merong war dito sa Peleliu. Bakit? Dahil this was directed towards the east, mga Americans dumating galing west, hindi nila nagamit. Virgin. Hindi man nagamit ang ilang kanyon, naging madugo pa rin ang digmaan dito sa Peleliu na tumagal ng mahigit 2 buwan. Tinatayang 11,000 Japanese at 1,500 American soldiers ang namatay. Sinamahan kami ni Tanji sa kanilang local museum para sa isang quick history lesson. So tell us about this building. Bakas pa sa building ang mga tama ng bala at kanyon na iniwan ng gera. See, it's right through, Yes. right here. Oh, I can see through inside. Yeah, that's from the bazooka round. Oh, they hit here. They hit here. Sa loob ng museum, makikita ang sari-saring baril, helmet at iba pang gamit pandigma. May ilang litrato, sulat at iba't ibang memorabilia rin mula sa gera. Hindi lang sa World War II relics sikat ang Peleliu, tanyag din ang island state sa magagandang beaches nito. Nandito tayo sa southernmost tip ng Peleliu Island at dito matatagpuan ang pagitan ng Philippine Sea at ng Pacific Ocean. Aba, ano yan, partner? Yan ang blowholes, Pao. Resulta yan ng rumaragas ang tubig mula sa dagat na pumapasok sa mga butas sa bato. Parang nature's fountain ah. Ibang klase. Kilalanin natin Pilipino. Ano, bitin ba kayo? Huwag mag-alala, hindi pa rin tapos ang ating biyahe. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pamamasyal at pagtuklas sa mundo hanggang sa susunod na linggo. Ako ang inyong kapuso, Miriam Kiambao. At ako naman, ang inyong kapuso, Paolo Bejones. Huwag magpapaiwan, kilalanin natin ang daigdig sa Pinoy Meets World! For Filipinos, again, Davao is in 15 minutes, I think, from the Republic of Palau. I invite you to come over. It's a safe place. It has a lot of things to offer, and so I recommend that you come and visit our country.